Okay, so good day. Today is Saturday, April 4. So last day ng Holy Week OT. Pero sa akin kasi triple pay. Tapos moral suspension penalty lang kami. And yan, goal for today is 80 close tickets, 10 complaints. So hope ma-end or ma-achieve ko yun within the day. Then also, after mag-recap ako ng first trading week ko of being a funded trader. Kung ano yung mga mistakes na nakamit ko for this week. Kung bakit ako drawdown. So, yun lang. Kita-kits. Yo, what up? What up? So, good day. Today is April 5. Sunday. So, balikan natin yung mga trades ko from last week. Kung bakit ako down ng 2% sa aking funded challenge account. So, para lang ipakita sa inyo na legit account to and funded and down tayo 2%. Wait lang. Yan o. GU, then negative 53, negative 52. So, yun yung mga trades ko na make before. So, unahin natin yung ito. Okay. So, itong black line na to, ito yung marker ko na napas ko na yung funded challenge. So, April 1 ko siya na-pass. April 1 din na-process yung account. Ito yung first trade ko. Set up. Ang system ko pala for my trades ay ito. So, one pair a day, which is GBP USD. Then, one time frame only, which is 8 to 12. So, dito sa Philippines, 8 p.m. to 12 p.m. yan. Then, one trade per day, 1% a day. So, kung 5K, 50, around $50 palagi yung ine-trade ko. Okay, so kung matalo man, on to the next day. So, dito, first trade, ito yung setup na hinahanap ko lang palagi. Recent swing, then before yung aking trading session, which is 8 p.m. to 12. So, minamark ko yan using a rectangle tool. Then, dito. So, inintay ko lang mag-breakout doon sa rectangle. So, sa aking range. So, nag-breakout to the downside yung price action. So, dito gumamit ako ng Fibonacci tool. Then, sa 50%, nag-enter ako ng short. Then, 15 pips yung aking stop loss, 45 pips. So, stick pala ako sa 1:3 na trade. So, dito, unfortunately, sa first trade natin, hindi nagtagal yung trade na to. Kasi after ko matag for this trade, is na-stop out din ako kagad. So, April 1 trade is minus 1%. So, hindi na ako naghanap ng setup for this day kasi medyo choppy rin yung market. Though, mukha siyang bearish. Hindi na ako makahanap ng setup for my system. So, yep, proceed tayo sa next trade ko, which is ito. And ito is mistrade naman 'to. So, ito yung losing trade na isa. So, dito makikita niyo, naka 1:3 naman, na-hit naman. Pero bakit loss? So, dito kasi, hindi ko sinunod yung system ko. So, yun yung important, susundin niyo yung system niyo. Kasi dun sa MT5 ko, bago ako matulog, sinet ko 'to sa 1:3, I think 1:3.5.
So 3.5. Yan. So around mga diyang area. So kung mapapansin nyo, hindi na-hit yung 1 to 3.5. Then, nag-reverse yung market. And dito kasi, iminog ko yung ah, stop loss ko sa break even. Pero dun kasi sa MT5, malaki yung spread. So dito, kung titignan nyo, mukhang hindi naman sobrang or dapat aabot ng $50 yung loss ko dito. Pero sa MT5 kasi, na-hit siya na parang ganito yung week. So parang na-hit pa rin siya, negative 1%. So yun, lesson learned to sa akin na stick sa aking trading plan, which is 1:3. So kung ano yung bigay ni market, kunin natin. Then, I think yesterday to, or na Friday. Ito naman, nung Friday, yep, Friday, na-miss ko tong trade na to. So, napakagandang, wait lang, yan ako lang, so move ko lang, then i-lock natin. So, ito yung, ano ko nung Friday. So, again, sinanapan ko ng range to. So, recent swing before yung aking trading session. Hindi siya na-break to the upside before 8 p.m. So, nag-keep yung range. Break, nagkaroon siya ng breakdown breakout dito. So, pag ganyan, dapat usually auto-enter na ako. It's either 50% fib or dito sa mismong lowest point na range. So, straight, what is the trade dapat? So, yun. That's my trade for the past week. And negative 2%. Yung daw, Sunday naman. Quick unbox lang natin tong new gear for vlog natin for video. So, yun. Tara. Ito nga pala is yung Modofo camera. May free na rin 64 gig na SSD. Check natin. Dami ng inclusions. Manual din. So, try ako mag-add ng sample clips using this camera. So, yun. Check natin.